Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa ino-offer po ng GSIS. Ito po yung balik ginhawa loan moratorium through refund. Ayan. So marami po kasing may mga katanungan po mga kamaestro patungkol nga dito sa balik ginhawa loan moratorium through refund na ito ng GSIS. Ayan. So mga nakikita po natin sa iba't ibang mga comments po sa mga posts regarding nga po dito. So, nandito po, gumawa po ang GSIS. Actually po, hindi naman po sa akin to galing, po mga kamaestro. Ito galing po mismo sa official page ng Government Service Insurance System or GSIS. Ayan, sa kanila po natin kinuha or nag-grab itong mga photos na ipapakita po natin dito sa video na ito. So, nandito na po yung mga frequently asked questions na maaaring masagot ang iyong mga katanungan patungkol nga dito sa balik ginhawa loan moratorium through refund. Yan. So credits po sa official Facebook page ng GSIS. Sa kanila po natin kinuha itong information po na i-share po natin ngayong araw. Alright? So yan. So ito po yung unang katanungan na maaaring maging tanong din po ninyo. Ang unang question dyan ay ano ang programang ito? Sabi dyan, ito ay isang modified loan moratorium kung saan ibinabalik ng GSIS ang katumbas ng 3 buwang hulog sa inyong loan. Ayan. So, ibig sabihin, ibabalik lang ng GSIS yung hulog po ninyo sa loob po ng nakaraang 3 buwan na nagsimula po yan of course noong December hanggang February ngayong pong taon. Mga kamaestro. Ayan. Next question po dito is, ihinto ba ang loan deductions ko? Nakalagay po dyan, hindi. Tuloy-tuloy pa rin ang regular salary deduction. So, hindi po affected yun, mga kamaestro. So, walang mangyayaring paghinto, sa atin pong salary deductions kapag kayo po ay nag-avail nitong ginhawa or balik ginhawa loan moratorium through refund. Next question, ano ang matatanggap ko? Ang sagot po dyan, makakatanggap kayo ng refund na katumbas ng 3 buwang hulog mula Disyembre 2025 hanggang Pebrero 2026 na direktang i-credit sa inyong account. So yun na po yung nabanggit natin kanina. So ang maibabalik po sa inyo is yung hulog po ninyo mula December 2025 hanggang February 2026. So last 3 months. Ayan. Next na question, ano ang coverage period ng refund? Ang sagot po dyan, sakop ng refund ang 3 buwang hulog mula Disyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. So, yun po ang inyong marirefund. Next question, pang-5. Kailan ko matatanggap ang refund? So, ang sagot po dyan, i-credit ang refund sa inyong account kapag naaprubahan na ang inyong aplikasyon sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App alinsunod sa karaniwang processing time. So, ibig sabihin, ang proseso po nito ay dadaan po sa inyong mga GSIS Touch Mobile Apps. Ayan. So, hindi po kayo pwedeng mag-walk-in mga kamaestro sa GSIS. So, kailangan po is dito mismo sa inyong GSIS Touch Mobile App. Next po is pang-6. Ayan. Para saan ko maaaring gamitin ang matatanggap ko? Sagot po dyan, maaari ninyo itong gamitin para sa pang-araw-araw na gastusin, pangailangan ng pamilya, o anumang agarang pangangailangan. Ayan. Next question po, number 7. Mandatory ba ang pag-avail nito? Ang sagot po dyan, hindi. Voluntary ang programang ito. So kaya nga po kayo mag-a-apply sa pamagitan po ng inyong GSIS Touch kasi po yung gusto lang. So kung ayaw nyo naman mag-avail ng balik ginhawa, okay lang. Wala naman pong problema yun. Hindi naman po kayo automatically na magkakaroon ng refund if ever po hindi po kayo nag-apply via GSIS Touch. Next, paano ako mag-a-apply para sa balik ginhawa? Ang sagot po dyan, ang aplikasyon ay eksklusibong gagawin sa pamagitan ng GSIS Touch Mobile App dahil ito ay ganap na digital, hindi na kinakailangan pumunta sa anumang GSIS office upang mag-avail ng programa at hindi na rin kailangan dumaan sa approval ng Agency Authorized Officer or AAO. Yan, so muli na po yan mga kamaestro, kailangan nyo talaga ng GSIS Touch Mobile App. So kailangan, kung wala pa kayo niyan, so kailangan nyo na po mag-download and mag-create ng account sa inyong GSIS Touch Mobile App kasi doon po dadaan or ipoproseso po ang inyong aplikasyon para sa balik ginhawa. Next question, ito pang-8 pa rin, karugtong nung kanina. So, paano ako mag-a-apply para sa balik ginhawa? Narito po ang mga simpleng hakbang. Although ito po ay nagawan ko na po ng video kahapon, sa mga nakapanood po ng video natin sa ating YouTube channel,
ay nagawa na po natin ng video yung mga steps ano po kung paano ba tayo makakapag-avail nitong balik ginhawa. Pero babanggitin na rin natin ngayon dito sa video po natin ano po. So yung unang hakbang diyan ay buksan lamang ang inyong GSIS Touch app, then mag-login at piliin ang members request form for loans. Pangalawa, sa nature of request, piliin lamang ang Loan Moratorium True Refund or LMTR. Then kapag nabuksan nyo na po yun, i-verify at i-confirm ang inyong members data. Next, number 4, piliin ang mga loan na ipapamoratorium with refund. Ayan, so kung marami kayong loans, ano po sa GSIS, ayan, pwede nyo pong piliin lamang doon kung ano yung gusto nyo pong magkaroon ng moratorium via refund. Ano po? Next, panghuli, pindutin ang submit button upang maitala ang inyong request. So, yan lamang po, no? Yan lamang po yung 5 simpleng steps, ano po, para makapag-avail kayo nitong or makapag-apply kayo nitong balik ginhawa. Ayan. Next, number 9 question. Maidadagdag bang interest o penalty? Of course, ang kasagutan po dyan ay walang karagdagang interest o penalty. Ayan. So, kung ano yung monthly amortization mo, yung hulog mo, yun pa rin ang ibabawas sa'yo, ano mo ka maestro, kapag kayo ay nag-extend na po ng 3 months. Ayan. So, wala pong madadagdag po doon na anumang penalty o mga interest. Ayan. Next, pang-10 katanungan. Paano ko mababayaran yung na-refund sa akin? Ayan, ito po yung sagot dyan. May extend ang loan term ng 3 buwan o depende sa bilang ng amortization na na-refund sa iyo. So, yun na po yung sasabi natin kanina, ano? So, may extend po yan ng 3 months. Ayan. Then, sa 3 months po na yon ay kagaya nga nung pang-siyam na katanungan, wala po yung interest or mga penalties na ibabawas ano po mga kamaestro. Next, yung pang-11 katanungan, sino ang maaaring mag-avail? Of course, ang mga maaaring mag-avail, syempre unang-una yung mga miyembro at pensioner na may existing loan na hindi in default at walang arrear at may actual na remittances sa mga buwan na sakop ng refund. Ayan, kasi may mga nabasa tayo doon na kung pwede raw sa mga pensioner na mayroong existing loan, so pwede po ano po mga kamaestro. May mga nabasa tayo niyan ano sa mga comment section po no ng mga post regarding dito ng mga pensioner. So pwede po nakalagay po diyan. Ayan. Next, number 12. Hanggang kailan maaaring mag-apply? Ayan. So maaaring mag-apply hanggang October 31, 2026. Tanging applications na natanggap at matagumpay na naisumite sa loob ng panahong ito ang iproproseso. Ayan, so medyo matagal pa no mga kamaestro. So kung hindi pa kayo nakakapag-isip-isip ngayon, pwede pa naman by April or by May, by June, July, hanggang October 31 pa naman po yan. So mayroon pa kayong time mag-isip-isip ano po kung gusto niyo siyang i-avail or kung ayaw niyo i-avail. So mayroon pa tayong ilang buwan pa mga kamaestro no, para makapag-decide kasi hanggang October 31 pa po ang deadline po niyan. Next, pang 13 na tanong, bakit hindi na lang itigil ang deductions? Ayan, sabi dito, ang sagot po dyan ng GSIS, upang mapanatili ang kaayusan ng loan accounts at ang katatagan ng pondo habang nabibigyan pa rin ng kayo ng agarang tulong. And of course, ang ating panghuling katanungan, bakit kailangan pang mag-apply, hindi na lang gawin para sa lahat? So, although nasagutan natin siya kanina, no? Ang sagot po dyan ng GSIS, ginawang application-based ang programa para mabigyan ng pagpipilian ang bawat miyembro. Hindi lahat ay mangailangan ng refund. May ilan na mas nais panatilihin ang kanilang kasalukuyang loan schedule. Sa pamamagitan ng application, ang makikinabang ay yung tunay na may pangailangan habang mapapanatili rin ang kaayusan at katatagan ng pondo. Ayan, so yun po yung kasagutan po dyan ng GSIS sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang daw gawin para sa lahat itong balik ginhawa loan moratorium through refund. Ayan. So yun po yung mga frequently asked questions na ginawa na po yan ng kasagutan po ng GSIS mismo. Alright? So kung meron pa kayong mga tanong na wala po dito ano, sa nabanggit natin from GSIS, pwede nyo po yung i-comment po dyan sa atin pong comment section. No? Kapag alam po natin yung sagot ay try po natin sagutin yan. Alright? So dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates po rin about sa GSIS and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para mananotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!